Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Umano'y paghihigpit ng MTRCB sa ilang gawaing pampelikula at telebisyon. Pagtupad nga ba sa kanilang tungkulin o paglabag sa karapatan ng malayang pagpapahayag? May utang na loob po siya. If I interview somebody and government does not agree with that statement made by the interviewee, is government supposed to be allowed to shut us down? Hindi eh. That's why it's news. Tingnan din natin yung kabilang side. Parating dapat balanse. Expired, sira at depektibong produkto. Paano pinapangalagaan ng makinaukulan ang interes ng mga mamimili? Dapat yung mamimili, makuha niya yung halaga ng perang pinambili niya. So isa yun sa mga laging ginagawa ng DTI. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Muling binabatikos ang Movie Television Review and Classification Board dahil sa naunang pagbigay nito ng X rating sa isang short film. Hindi raw kasi balanse ang pagkakagawa nito. Pagtupad nga ba ito sa tungkulin o paglabag sa karapatan ng malayang pagpapahayag? Bukas mapagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo naman, mundo. Music video na kumikwestiyon sa pulisiya ng gobyerno pabor sa gyera. Alam ko, may pamilya din kayo. Paano kung kayo ang patayin? Masakit din na matanggap na mawalan ng ama't ina. Pelikulang nagdodokumentaryo sa mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao. Mga palabas na tumutuligsa sa kasalukuyang administrasyon. Bahagi lang ng tinatawag na freedom of speech at expression. Ganap nga ba ang kalayaan ng mga manlilikha ng pelikula sa panahon ng demokrasya? I am sorry. Kamakailan, naging maugong ang balita hinggil sa pagbibigay ng X rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa pelikulang Rights sa unang review nito. Isang serye ng anunsyo publiko na sumasalamin sa sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Kabilang narito ang pagdami ng bilang ng mga aktivista at periodistang dinukot at pinatay. Ayon sa MTRCB, ang mga eksena daw sa rights ay hindi patas ang presentasyon at makakasama sa kumpiyansa ng publiko sa gobyerno. Yes, one-sided siya for human rights. One-sided siya for the victims. Unfair siya, hindi ako naniniwalang unfair. Dahil unang-una, unfair for whom? Unfair ba to para sa mamamayan, sa majority of the people? Unfair ba to para sa human rights victims? Definitely hindi. Undermines the confidence of the people to the government. Hindi filmmakers ang gumagawa nito. Ang government mismo ang gumagawa. Si J.L. Burgos ang nakababatang kapatid ni Jonas Burgos, anak ng yumaong press freedom fighter at periodista na si Joe Burgos. Dinukot umano noong Abril si Jonas sa isang restaurant sa Quezon City. Ang exact word na meron si Jonas sa kanyang pagiging aktivista, passion, naniniwala siya sa isang simpleng pamumuhay, naniniwala siya sa karapatan ng mga magsasaka, at binibigay niya ng buo ang kanyang sarili para sa cause na ito. Aktibo si JL sa Free Jonas Burgos Movement na isa sa mga nasa likod ng pelikulang Rights. 5 buwan nang nawawala si Jonas kaya't naisipan nilang manawagan sa pamamagitan ng anunsyo publiko upang matugunan ng mga nanunungkulan ang dumaraming kaso ng enforced disappearances o pagkawala sa dahilang politikal.
Natatakot ako na pinaglaban ng tatay ko noon ay unti-unti na siyang nawawala. Si Ricardo De Leon, isang negosyante, isa siya sa 3 MTRCB board members na nag-review ng pelikulang Rights. Particularly I found offensive was there was a scene where a man was being tortured, and I think he even wet his pants because of being tortured. And there was the picture of the president in the background. So I found that very unfair because it's an attack against the president, a person of authority, and she cannot defend herself. Ayon kay De Leon, ang pangunahing basihan ng kanilang desisyon sa pag-censor ng Rights ay ang Presidential Decree 1986 na nagsasaad na maaaring bigyan ng X rating at ipagbawal sa publiko ang mga pelikula na nakababawa sa kumpiyansa ng taong bayan sa gobyerno o sa mga nanunungkulan. Nakakainis na meron palang mga ganitong provisions sa MTRCB na maaaring gamitin against legitimate criticism or dissent against existing authorities. Mali rin yung bigyan siya ng full authority to stop people from showing films that criticize this. Kasi yung responsibility namin as artists ay nasa publiko. Sinamahan namin ang mga batang filmmaker ng Rights sa kanilang pag-apela na magkaroon ng second review ang MTRCB dito. Nakasaad sa PD 1986 na sa second review, kailangang iba na ang komposisyon ng mga uupong board member ng MTRCB. Hindi kami pinayagang makapasok sa loob ng MTRCB viewing room. Matapos nilang may pagtanggol ang nilalaman ng kanilang pelikula, na ibaba na sa R13 ang rating ng Rights. Ibig sabihin, maaari na itong mapanood ng mga nasa edad 13 pataas. I don't think we showed anything really that violent. Mas violent pa ngayon napapanood mo sa mga shows ngayon sa TV na fiction eh. Mas violent sila. Pati yung commercials natin, parang eto totoo, tapos I think it was really done tastefully. 13-year-old minors and above can watch this movie and can discern for themselves. Magbubukas na sa mga kahong nakakanlong. Hindi lang minsan hinarang ng MTRCB ang isang pelikula na tila may patama o pasaring sa administrasyon. Ang dokumentaryong Ang Mabuhay para sa Masa ni dating Pangulong Joseph Estrada ay dumaan din sa 2 review at sa parehong pagkakataon, pinagbawal ng MTRCB na ipalabas sa publiko. Nagkaroon rin kami ng parang board meeting, parang kunin lang yung consensus ng lahat ng board members kung talaga ba ito should it really be disapproved or not. So ang nanalo doon talagang disapprove. Sa aking palagay, ito ay ginagawa ng MTRCB bilang pabor sa Pangulo sapagkat ang MTRCB, alam natin, ay nasa ilalim ng opisina ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa Section 2 ng PD 1986, ang tanging qualification lamang ng MTRCB board members ay ang pagiging natural-born citizen ng Pilipinas, hindi bababa sa 21 anyos ang edad at may good moral character. Nakasaad din sa batas na ang mga miyembro ng MTRCB board ay dapat appointed ng Presidente ng Pilipinas. Kaya nga ang review at klasifikasyon ay sa balangkas ng pagprotekta dun sa kung sino mang nakaupo. Kaya nga mapapansin natin na ang mga hindi ipinapalabas noon ay kayang maipalabas kapag ka nagpalit ng administrasyon. Tulad na lang ng pelikulang Sakada ni Ben Cervantes tungkol sa pakikibaka ng mga manggagawa sa mga asyenda ng tubuhan. Ipinagbawal noong Administrasyong Marcos, ngunit malaya nang naipalalabas ngayon. I think that the MTRCB is treading too softly. It's being too careful, too manang, too afraid of the young people. The young people are bound to say new things, and we should listen to them because that's why we call them the hope of the fatherland.
Hindi lang sa pelikula kundi sa telebisyon naging mainit ang pagbabantay ng MTRCB sa mga palabas na may temang politikal. Ang pilot episode ng dating public affairs show na Frontlines sa ABC5, nagdokumentaryo sa buhay ng mga miyembro ng New People's Army. Muntik na ring harangin ng MTRCB. They were objecting to the episode from the political point of view. If I interview somebody and government does not agree with that statement made by the interviewee, is government supposed to be allowed to shut us down? Hindi eh. That's why it's news. We're supposed to tell people what other people said, especially if it has to do with the public interest. Matapos ang mariing pagtatanggol sa kanilang dokumentaryo, pinayagan din ng MTRCB na maipalabas ito. I think they've gone way beyond their mandate because that mandate that the MTRCB always cites is a mandate that dates back to the martial law era, when Marcos had the legal authority to just say you cannot go on air. 20 years later, ganun pa rin pala. So I guess obviously something has to be done about that law. Ayon naman sa MTRCB, layunin lang nilang siguraduhin na balanse ang mga ipinalalabas. Maaring ito minsan exaggeration din. So dapat tingnan din natin yung kabilang side. Parating dapat balanse. Para bigyan mo ng bigyan mo ng idea yung manonood na mag-isip ano ba ang tama, ano ba ang mali. Na may utang na loob po siya sa ilang Ngunit hindi lang ang mga palabas na politikal, kundi pati ang mga manilikha nito ang nanganganib sa censorship. Minsan nang nanganib ang buhay ng activist filmmaker na si King Katoy ng grupong Southern Tagalog Exposure nang harangin siya at ang mga kasama sa gitna ng paggawa ng isang dokumentaryo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao sa Mindoro noong 2003. Ang mga opisyal. Akala namin na regular checkpoint lang. Ngamba kami kagad kasi kulang-kulang yung uniforme ng mga humarang sa amin. Ibig sabihin, yung uniforme ng sundalo kulang-kulang. At merong ilan sa kanila na nakatakip ang muka. Tinali daw ang mga kamay ni King at kinumpiska ang kanyang kamera. Paulit-ulit yung pagsasabi na huwag kayong kikilos ng masama dahil pagpapapatayin namin kayo. Yung mga wika na komunista ka, papatayin kita. Pinakawalan din si King pero ang dalawa niyang kasamahan, malamig na bangkay na natagpuan. Yung list na pwede kong gawin para doon sa kina Ate Eden at saka kay Ka Eddie ay kumbinsihin ko yung sarili ko na wag matakot at saka magpatuloy pa para lang hindi maging masaya yung mga may gawa nito o yung may mga kagagawa noon sa amin. Sa gitna ng mga kaso ng pag-censor sa kadahilan ng politikal, nananatili ang tanong kung ang kalayaan ba sa pamamahayag ay ganap na sa panahon ng ating demokrasya o nananatili pa ring isang karapatan na dapat pang ipaglaban. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tinanong namin ng tindero kung bakit walang label ang mga delata. Wala po label. Kaya lang po problema yung pindot para label. Pero okay pa. Magkano mong pinagbibigyan? 20 po. So go figure. It goes around. Mga kababayan ko, laban natin to, sama-sama po tayo. Bago simula ng makasaysayang bakbakan, Alam kong matagal nyo nang hinintay ang laban na ito. kasama niyo tayong maghahanda sa laban. Ito na siguro ang pinakamabigat kong laban. Subaybayan araw-araw ang mga live updates at mga pinakabagong kuha ng ating pambansang kamao. Kasama si Arnold Clavio. Will to Win Update. Magsisimula na ngayong alas 6 ng gabi sa GMA. Depektibo at di gumagana ang produkto at mga bilihing abot langit ang presyo. Ito ang karaniwang reklamo ng mga mamimili. Sapat ba ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad para siguruhing napapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili?
huwag na kayong magbibenta ng ganito. Kamakailan, sunod-sunod na napabalita ang pag-ban sa iba't ibang produkto sa merkado. Mula sa mga laruan, gamit ng mga sanggol, candy, at pati nga isang uri ng asukal. Pero tila hindi pa rin ligtas sa panganib sa ilang produkto ang mga mamimili. Maaga pa lang dagsa na mga tao sa Quiapo. Halos lahat kasi ng produkto mabibili dito sa abot kayang halaga. Pero ang ibang bilihin, may itinatagong sikreto kapalit ng mababang presyo. Sa isang bahagi ng palengke, mga imported na delata ang ibinebenta sa presyong halos ipamigay na. Ito magkano ulit? Ang mga lata, UP at kinakalawang. Habang ang iba naman, walang label at expired na. Kahapon binalikan namin ng mga pwesto sa Quiapo, dala ang malaking kamera. Kahit murang presyo, mabili kahit ang ibang produkto. Magkano daw po yung 100 daw. Magkano po ba pag sa mall? I think siguro mga 200 plus. Okay. Panre-regalo niyo yan. Nalimigay ko lang. Mga ilan po yung isa? Isa lang. Pagka may chocolate, bumibili kami ng mag-ina ng anak ko. Magkano po ang chocolate? Dito 35. Tinanong namin ng tindero kung bakit walang label ang mga delata. Actually, wala pong label, pero ayun nga lang po problema yan, 10 days, walang label, pero okay pa. Magkano mong pinagbibili yan? 20 po. Ipinakita namin sa Bureau of Food and Drugs o BFAD ang mga ibinebentang delata mula sa Quiapo. Ayon sa BFAD, hindi ligtas kainin ang mga ito. Pwede ka magkaroon kasi ng diarrhea, tetanus, infection sa tiyan. Pwede may pumasok na salmonella. Mga kung ano-anong infectious diseases ang pwede mong makuha. Dagdag pa ng BFAD, mahalagang may wastong label ang mga canned good. Kapag walang label, parang hindi ka safe. You're not sure na makakabuti sa'yo yung kakainin mo. And also, yung labels din kasi makakatulong siya para kung sakali may mangyari sa iyo o dun sa kumain, meron siyang means or ways paano niya hahabulin dapat managot dun sa nangyari sa kanya. Ito yung sa mga pag-na-plancha. Mula planchang pambuhok, hair curler at hair dryer, nakabili na siya ng sirain. Sobrang init na yan. Talagang super yung ang baho na something akala na susunod yung hair niya. So go figure. Here comes around. Mga kababayan ko, laban natin to, sama-sama po tayo. Bago simula ng makasaysayang bakbakan, Alam kong matagal nyo nang hinintay ang laban na ito. kasama niyo tayong maghahanda sa laban. Ito na siguro ang pinakamabigat kong laban. Subaybayan araw-araw ang mga live updates at mga pinakabagong kuha ng ating pambansang kamao. Kasama si Arnold Clavio. Will to Win Update. Magsisimula na ngayong Lunes, 6 ng gabi sa GMA. Nitong nakarang linggo, sumama kami sa isinagawang inspection ng Department of Trade and Industry o DTI. Pinasok namin ang pamilihang bayan ng Pasig. Dito kasi araw-araw umano ang inspeksyon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang una raw nilang tinitingnan ay ang presyo ng bilihin. Minomonitor nila ito at sinusulat sa isang billboard ang prevailing market price na maaaring pagbasehan ng mga mamimili. Meron kang choice kung saan mo gustong bumili. So ano lang yan, okay lang yung range na yan. Okay. Pag lumagpas bilang 15 pesos, Yun, ano na yun. Pwede mo nang kasuhan ng profiteering yun. sa loob ng palengke,
tinitingnan nila kung may price tag ang bawat produkto. Lahat ng commodities dapat may price tag para maiwasan na yung tawaran. So dapat dito sa wet market at saka sa mga dry goods, saka sa mga may price tag talaga. Iniisa-isa kung maayos sa mga timbangan ng bayan. Sinusukat din kung tama ang calibration ng timbangan sa mga tindahan. At inuusisa kung may mga ginagamit na maaaring makapanloko sa mamimili tulad ng mga reflector sa ilaw. Bawal yung paglalagay ng reflector eh. Yung halimbawa, nilalagyan ng berde para mukhang sariwa yung isda, sa karne naman nilalagyan ng pula para mukhang sariwa yung karne. Bawal din yun. Pinakaseryo niya. Isa sa mga mandate ng DTI is to protect the consumer. Ibig sabihin nito, dapat yung mamimili, makuha niya yung halaga ng perang pinambili niya. So isa yun sa mga laging ginagawa ng DTI, make sure that the price and the quality of good is affordable. Matapos ang ilang oras ding pag-iikot, natapos ang inspection nang walang nahuhuli. Gandang klase, ano? Disiplinado na raw kasi ang mga palengke ngayon sa Kalakhang, Maynila. Pero nang balikan namin ang mismong mga tindahang pinuntahan namin ng umaga, wala ng price tag ang mga tinda ng ilan. Tila pakitang tao lang ang kaayusan noong umagang iyon. Upang malaman kung totoo ang sinasabi ng DTI, minabuti naming sorpresang bisitahin ang isa sa pinakamalaking palengke sa Quezon City. Mas malala ang tumambad sa amin. Sira ang kaisa-isang timbangan ng bayan ng palengke. Halos lahat ng stall ay gumagamit ng reflector sa ilaw para magmukhang sariwang isda at karne. Wala rin halos gumagamit ng price tag. Sa kabila nito, nanindigan ng DTI na ginagawa nila ang kanilang trabaho. As far as consumer welfare and protection is concerned, meron kaming price monitoring, regular yan. Nagmo-monitor kami ng 20 malalaking wet markets dito sa Metro Manila at 18 supermarket. Yung malalaki din, no? Supermarket dito sa Metro Manila. Price monitoring yan. Pagkatapos, yung price, yung enforcement namin, enforcement meaning we are enforcing trade and industry laws. So marami yan marami yung trade and industry laws like Price Act na tinatawag, tsaka yung price tag law, yung product standards na tinitingnan yung kalidad ng produkto. Pero kinu-question ito ng Consumer Federation Group of the Philippines. Kasi ang daming complain Trabaho nila yan Then once mayroon tayong Price Act So silang dapat implementing mamonitor it. talaga. Yes. And they say they're doing it except that yung lalo na sa probinsya, ang hirap kasi daw hindi nila kaya lahat-lahat. Isa lang kasi ang kanilang yung pinaka-regional head nila, yun, hindi nila kaya lahat ng mga complaints. Sa likod ng pagtatalong ito, mga mamimili ang talo. Bukod sa pagkain, nabibiktima maging sa iba pang produkto. Patuloy ang pagpapagawa ng bahay ni Mang Alex kahit umuulan. Kung madelay man daw ang kanyang proyekto, hindi ulan ang dahilan kundi depektibong tiles na kanyang nabili. Noong biling ko, excited ako at inspired. Nadismaya ako nung makita ko yung laman ng kahon. Sinuri ko yung mga kahon, lahat ng kahon binuksan ko. At doon ko natuklasan na yung ibang mga kahon may mga laman na iba kulay. Although na yung iba naman may basag. At yung iba naman kakulay, lihis naman yung design. Tingnan mo dito yung point. Ang layo Almost 3 mm. Dito rin gano'n, no? Lihis na lihis, Ayun yung dapat, di ba? Ayun siya. Kaya lahat ng mali ang kuwan, hindi nakatama yung kanyang guhit, Ang ilan sa mga tiles na ikabit na bago napansin ang mga depekto nito. Nasyak ako. Kasi naisip ko agad, paano na yung proyekto ko? Yung iba nakabit na. O kung hindi pa maisole,
paano yung pera ko? Sinamahan namin si Mang Alex nang isauli niya ang depektibong tiles. Agad itong pinalitan ng tindahan. Pero napalitan man daw ang mga tiles na kanyang binili. Pakiramdam niya talo pa rin siya sa nangyari. Yung na-damage sa akin, siguro mga 1.5, pati mga materialis yon. Kung hindi nagkaganoon, yung mga problema na yun, pwede ko nang ibili ng isang kabang bigas yun at 1 buwan ang kakainin ng pamilya ko. Si Makmak, ilang beses nang nakabili ng mga sirang gamit. Stylish siya, kaya mahalaga ang mga gamit pampaganda. Then, parang natuwa lang kasi maliit. Then, yung gagamitin ko na siya, wala siyang hangin na lumalabas. Ano lang, sobrang init niya. Talagang super yung baho na something akala na susunog yung hair niya. Pero hindi ko pa naman nadidikit sa hair niya. So, ayun, once ko lang siya ginamit, ayoko na kasi takot ako. Ito yung sumabag na plancha. Mula planchang pambuhok, hair curler at hair dryer, nakabili na siya ng sirain. Yung isa sa mga blower na nabili ni Makmak dito at makikita naman na hindi ito gawa dito sa Pilipinas. Super ang tatak, 750 watts na nakalagay, pero parang laruan dahil may tumutunog doon sa loob. Wala ding tatak ng DTI, PS o kaya yung QC na nakikita natin sa karaniwang mga produkto dito sa atin. At ayon kay Makmak, hindi na ito nagamit dahil masyadong mainit yung ibinubugang hangin nito. Kaya ngayon, susubukan natin kung ano ba yung sinasabi ni Makmak. Hindi ko pa noon naka-on na, tsaka actually walang hangin na lumalabas eh. Parang nagbabaga pa yung loob. Tsaka ayun, nag-uusok. Nako, nag-uusok, nangangamoy. Nag-uusok yung blower, kaya nakakatakot gamitin. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, pananagutan ng pamahalaan na bantayan ang pagkomporme ng mga produkto sa merkado sa Consumer Product Quality at Product Standard o kalidad at kaligtasan ng mga produkto. Pero malinaw na nalulusutan ang ahensya sa kabi-kabilang reklamo ng maraming mamimili. Ang home TV shopping ay isang paraan ng pagbebenta ng mga produkto sa pamamagitan ng telebisyon. Maging sa paraang ito, nabiktima rin ang ibang mamimili. Tulad na lang ni Professor Perlita Manalili, 5 taon na nakakalipas nang maengganyo siyang bumili ng mga produkto sa pamamagitan ng home TV shopping. Nung napanood ko yung mga infomercials na yon, tapos na-attract ako doon sa produkto. Kasi meron masyado akong figure conscious, ganon. Kinukuryente ka na Sobra-sobra raw ang mga pangakong ibinabandera ng ilang mga nasa home TV shopping. Sa kanyang karanasan, hindi raw epektibo ang mga ipinangako ng mga ito. Wala akong nakitang pagbabago. Nami-mislead sila doon sa sinasabi ng mga commercials na yan. Nanloloko na hindi na totoo, masyado nang exaggerated ang information tungkol sa produkto na binebenta nila. Yung company, nagpa-advertise sila ng isang produkto nila and meron silang claim na nilagay na hindi siya kasama doon sa approved claims natin. Binibigyan natin sila ng cease and desist order kasi ayaw natin magbigay ng false impressions sa mga consumers natin. Kailangan pa? Nakasaad sa Consumer Act na kung may lalabag man sa pagbenta ng mga depektibo at banned na produkto, 1,000 hanggang 10,000 lang ang multa na nagkasala o pagkakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon. Ngayong taon, wala pa ni isang nakulong dahil dito. Taon-taon hindi bumababa sa 2 bilyong piso ang budget ng DTI. Pero sa kabila nito, kulang pa rin daw sila sa tauhan. Lahat nga siguro ng mga Pilipino ay nakabili na ng depektibong produkto.
Sa kabila nito, malinaw ang pagkukulang ng mga ahensya ng pamahalaan para protektahan ang kapakanan ng mga mamimiling Pinoy sa mga delikado at iligal na produkto sa pamilihan. Ako si Jigo Manikat at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kayo po'y nakatutok sa istasyong tunay na pinagkakatiwalaan sa pagbabalita sa makasaysayang mga oras. Kayo po'y nakatutok sa himpilang una sa paghatid ng pinakamahahalagang ulat. Ang video ng aktwal na pangyayari na nakuna ng GMA News. Eksklusibo pong nakuna ng saksi ang pagsisimula ng tensyon. Ang himpilang may sinumpaang tungkulin na maging sandigan ng katotohanan. I thought we had a good time. Hindi naman kami para lang makapaglabas eh. Responsible reporting. Kayo po'y nakatutok sa GMA News and Public Affairs, ang noon at ngayon most awarded news organization sa bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Dahil sa inyo, patuloy kaming nangunguna sa tahanang Pilipino. Pangangalagaan po namin ang inyong tiwala pagkat karangalan naming maghatid sa inyo ng serbisyong totoo. Kung may nais kayong pasiyasat na issue balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kami muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikat at ito ang Reporter's Notebook.